Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkakaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Lahat po tayo ay merong kakayahan na magbigay. Pero nagkakaiba lang ng halaga depende sa disposisyon ng ating mga puso. Ang ebanghelyo natin ngayon ay tinuturuan tayo ng perpektong pagbibigay. May isang babaeng balo ang naghulog ng 2 kusing sa loob ng templo. Nung panahon ni Jesus, kapag ikaw ay isang balo, talaga namang kawawa ka. Dahil ang iyong mister, ang mga kalalakihan, ang talagang nagtatrabaho para mabuhay ang kanilang kabiyak. Pero ang ginawa ng babaeng ito, sabi nga mahirap na, balo pa, binigay yung 2 kusing. At talagang masasabi natin na pagbibigay. Madali sa atin ang magbigay sa konteksto natin. Lalo na kapag ito ay tira-tira lang. Kapag nagsisimba tayo, tapos oras na ng koleksyon, hindi ko po kayo dinidahan kung magkano dapat yung iulog ninyo. Pero ang tinitignan natin, di ba? Pa dito yung baril. Pa dito yung ito. So yun ang iulog natin. Sabi ko nga, nasa disposisyon ng ating puso ang ating pagbibigay pagdating sa Diyos. Paano nagiging makahulugan ang ating pagbibigay sa Diyos? Una, nasabi ko na kanina, dapat ilang tira-tira binibigay natin sa Kanya. Hindi man pera, pero yung oras, yung panahon, kakayahan, ay ibinibigay natin sa Kanya ng buong buo. Magbibigay tayo kasi hindi dahil sobra lang ito. Hindi quality, kwalidad ang ibinibigay natin sa Kanya. Magbibigay tayo kasi hindi na natin kailangan to, kaya ibibigay na lang natin. Hindi ganon. Magiging makahulugan sa atin, nagbibigay at sa ating pinagbibigyan kung ang ibibigay natin ay yung talagang napakahalaga sa atin. Paano natin malalaman na mahalaga ito sa atin? Tignan po ninyo, kapag nagbigay kayo, parang may kirot, ang sakit sa inyong puso kayong nararamdaman. Kapag ibinigay mo, madarama mong may nawawala o kaya nababawas sa'yo. Ibig sabihin, mahalaga mismo to. Ibig ka pa kahulugan, yung inuhulog mo sa misa, yung ibinigay mo sa Diyos, ay walang pinagkaiba na ikaw mismo. Hindi lang to pagbibigay. Ang tawag dito, pag-ibig na. Mahalaga to sa akin, pero ibibigay ko sa Diyos. Pag-ibig yun. Paano natin nasusukat ang tamang pagbibigay natin sa Diyos? Nasusukat natin ito hindi sa dami o halaga ng ating binibigay. Mga kapatid, tandaan niyo to. Ang tama o perpektong pagbibigay ay nasusukat sa kung gaano o gaano kaunti ang itinira mo sa iyong palad o kaya sa iyong pitaka o bulsa.
Ganun ang tamang pagbibigay. Ang babaeng balo sa ating ebanghelyo ngayon, ibinigay niya ang kanyang lahat-lahat na tangan niya. Mahirap man siya, walang asawang sumusuporta, pero ang pagbibigay niya ng buo ay talaga namang hindi matatawaran hinuman kahit ng Diyos. At meron pang isang babae ang naghulog din ng kanyang biyayang buhay, ang ating mahal na Inang Maria. Sa kanyang pag-o sa Diyos ay larawan ng paghulog niya ng kanyang sarili, yung pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa Diyos. Ngayon po ay kapestahan ng Birhen ng Medalya Milagrosa sa Our Lady of the Miraculous Medal. Inuhulog sa atin ni Maria ang napakaraming biyaya mula sa langit. Ito yung ipinangako ng makausap at magpakita sa huling pagkakataon kay Saint Catherine Labore. At kapag ating ding isusuot, sabi nga, binigay yung medal, sabi sa kanya ng, ng Inang Maria kay Saint Catherine of Labore, lumabas, no? Naging corona, no? Nakalagay doon, O Mary conceived without original sin, pray for us who have recourse to you. Tapos, sa kanyang mga palad na bukas, lumabas ang mga liwanag. At ang sabi niya kay Saint Catherine Labore, gawin mong medalyon kung ano ang nakikita mo ngayon na larawan ko. At kung sino man ang magsusuot nito, iuhulog ko rin ang maraming biyaya na mula sa langit sa pamamagitan ko, pero yun ay galing sa Diyos. Dito natin makikita na ang larawan ng Our Lady of the Miraculous Medal, ang kanyang mga kamay nakabukas. May kahandaan din na magbigay, maghulog para sa ating mga tinuturing niyang mga anak. Ito yung mga biyaya, mga grasya, na kahit kailan hindi tayo pababayaan ng ating mahal na ina. Ang babaeng balo at ang mahal na Birheng Maria, dalawang babae. Magkakaiba man sila, pero meron silang kahandaan na maghulog ng kanilang sarili para sa Diyos. Amen.